was amazed, no? Na actually ngayon ko lang parang nakita to na siya yung pumatay. Ang question ko lamang po, we were talking about the 13 Chinese nationals. At sa 13 Chinese nationals na yon, meron siyang tatlong mga bata. Merong 14 years old, merong 15 years old, at merong 18 years old. So kung sakaling totoo yung sinasabi ng former president that he killed everybody, yeah, for the love of the country, involving those children, this is something that is so serious, no? And we have to take it seriously talaga. And just wanted to know, asan na tong 13 taong ito? Sa ngayon, Wilkins, we don't know the whereabouts of these 13 Chinese nationals. Mr. Chair, talagang ang makakasagot nito is Bureau of Immigration. Tama yung sabi ni Congress Representative Luistro na tingnan yung travel record. Kasi talagang nirelease ng BID. It's the BID na makakasagot nito, Mr. Chair. Mas madadali kung makuha talaga yung travel records ng mga taong ito, Mr. Chair. Okay, Mr. Chairman, yun lamang gusto kong medyo maintindihan. And kailangan po magkaroon tayo ng closure dito sa isyong to. No? Very bothering po itong pati bata ay kung talagang pinatay ng former president to ay medyo bothering to that even the Chinese embassy must be aware of what happened. What about the Chinese embassy? Ano naging reaction nila on these Chinese nationals? Have we invited the Chinese embassy during that time? Because these are all Chinese nationals. So basically, these criminals must be turned over to them, correct? Have we included the Chinese embassy? Hindi ko pa alam kung anong action talaga ng Bureau of Immigration, Mr. Chair. Kaya, a while ago, you were mentioning, General Wilkins, that it was a comprehensive briefing that you have conducted. Yes, sa mga VIPs na dumating on this January 1st, Mr. Chair. And who conducted that briefing? Who invited all those personalities, the VIPs? Mr. Chair, coming from Manila po sila what I mean is like, who invited? Are they the one who started the meeting, or sila po ba nagpatawag, or it was you who have invited those VIPs? Mr. Chair, ano po yun? Yung VIP o yung ano po yung tanong niyo po ulit? You were telling us, di ba, na meron kayong kinonduct na briefing, di ba? Yes, Mr. Chair. Involving the immigration, Angelo Reyes. Walang, a while ago, you were telling that. I heard you. Yes, pero hindi ko alam kung may immigration doon, Mr. Chair. Kasi ang sinalubong namin from the airport, yung Davao International Airport, merong isang VIP room doon, Mr. Chair. Yun yung holding area namin na lahat ng VIPs. Who are those people? I mean, sila ba nag-start nung nagpatawag ng briefing, or it was you? Ako po, hindi po. Sinundo ko po sila. So, while magkakasabay sila, General Reyes, General Aglipay, General De Leon, General Abinido. So they went there on their own volition? From Manila. They went there on their own volition, or you're the one who called them over? No, they decided to come over sa Davao City because of that anti-drug operation, Mr. Chair. So what I did is para isahang briefing, doon ako sa airport lounge nag-conduct ng briefing for all of them. Bago i-travel sila papuntang Dumoy Laboratory so that alam nila anong i-expect nila doon sa area.
Alright. So I decided to conduct the briefing for them. During that time, walang immigration doon, Mr. So Chair. wala ka na remember that Chinese embassy were... Wala po, wala Okay. po. Sige, yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Okay, thank you, Congressman Paduano. Congressman Fernandez. The next to interpolate is Congressman Abante, and then after Congressman Abante, we will proceed with Mr. another Chairman. presentation. Mr. Chairman, can I make a short With the lang? indulgence of Congressman Abante, sige, Go ahead. Congressman Paduano, if it's just very short, we will allow... This is just a manifestation, Mr. Chairman, and I don't need answers coming from the resource person, especially to General Wilkins. Mr. Chairman, the last statement made, kasi kanina wala ako dito, nung sinalaysay yung nangyari talaga sa Dumoy, yung pagkamatay, when he stated that yung pinakahuli na Chinese national na namatay, sinakal daw yung isang ahente. Eh, sinakal lang pala eh. Ba't pinatay? Di ba? Is it commiserate? Eh, kung sinakal lang, ibig sabihin nun, baka wala siyang baril. Di ba, Mr. Chairman? Kaya, ako, ang daming inconsistencies. Ayaw ko nga, hindi ko nga kita tinatanong, this is just my manifestation. Eh, yung mga statement to, in fact, Mr. Chairman, to add my manifestation, ang daming nakakalimutan si General Wilkins, pero yung mga pizza, hindi niya nakakalimutan. At hindi pa ito tapos. Pag dumating yung official document ng PIDEA, doon tayo po magkakaalam-alaman. Pero once again, Mr. Chairman, nagtataka po ako sa statement na yung pang-anim o yung last na namatay, sinakal pa nga yung isang agent ng PIDEA daw o ng agent nila General Wilkins. Thank you, Mr. Chairman. Again, I don't need the reply from General Wilkins. Okay. Thank you po. Salamat. So we will now proceed with the last interpellator on the second presentation by PIDEA. Congressman Abante, you are recognized. You have 10 minutes. Mr. Chair, with the indulgence of the Honorable Chairman Abante. Okay, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Abante, please proceed. Yeah. May I ask General La Peña at saka si Yusek Gumban, hindi po ba pursuant to the law which was already in existence in 2004, tama po ba? Yung Republic Act 9165, hindi ba? Yes, sir. Kung ang operations are anti-illegal drugs, ang PDEA ang Office of Primary Responsibility. That's right, sir. Yusek Gumban, would you agree with that? Yes, Mr. Chair. General Wilkins, would you agree with that? Yes, Mr. Chair. So, in other words, yung lahat po na nangyayari from December 31 to January 5, dapat kayo po ang nakakaalam dahil kayo po ang Office of Primary Responsibility. Yes, Mr. Chair. Pero sa pagsasagot nyo po sa amin, parang hindi nyo po alam yung nangyari. Kasi you stated that you do not even know kung sino yung mga pumunta sa Arlene apartment. For example, if I asked you, what is the distance between the Arlene apartments at saka yung chemical warehouse sa Agdao? Siguro, Mr. Chair, mga 5 minutes ride. 3 to 5 minutes ride. Yes. Ni-raid nyo na yung Agdao, yung Arlene apartments, January 1, bumalik kayo sa 5 minutes na lugar from Arlene apartment, ni-raid nyo yung warehouse doon, January 4. Yes, Mr. Chair. Kasi wala kaming search warrant doon, Mr. Chair. Saan? Sa Agdao warehouse, Mr. Chair, wala kaming warrant eh. Wala rin kayong warrant sa Arlene. Doon sa Arlene naman, Mr. Chair, kasi sumama naman yung mga tao, Mr. Chair eh. Hindi yun ang issue eh. Ang issue doon is, did you have a search warrant to that? Are you telling me that you can enter any place? A private place without any warrant of arrest, search warrant? Mr. Chair, hindi ko alam kung ano yung actual na nangyari. Office Yes, of Mr. Primary Chair. Responsibility. You are not accepting responsibility dahil hindi nyo ma-explain kung nasaan yung 13 na Chinese. Thank you, Mr. Chairman.
All right, thank you so much. Now I will be proceeding to the next interpellator. Congressman Abante, Chairman, you are now recognized. Thank you. You have 2 minutes. Aten pala. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Nakala ko meron ka ring interpellation. Yung pala, ikaw na yung chair. Eh. Anyway, hihingi sana ako ng oras sa pagkakataong ito to be able to read the certain statement of Las Cañas, no? Sa kanyang affidavit. May I, Mr. Chair? All right, go ahead, Chairman. Ito po ang sinabi niya. I called up Sunny at tinatanong ko po kung sino yung Sunny. Ito pala yung Sunny Buenaventura na General Wilkins, driver mo to, no? Hindi po. Driver ni? Hindi po, Mr. Chair. Driver the former president. I called up Sunny immediately and told him about the money deal Alan C. proposed to me. And Sunny told me to wait for a while because he would inform RRD who is sitting beside him. When RRD was on the phone, he told me not to buy the post-money deal of Alan C., that he would take care of us regarding the issue of money, and that he had in his disposal huge amount of Intel funds. RRD told me to proceed with the agreed plan to clean up and dispose of the 11 Chinese nationals and that they were menace to our society. So, kinwento po niya rito, no? Kung papaano niya pinatay. Well, Mr. Chair, I'm not against the killing of Chinese drug lords. What I'm against is the way they were killed. Di ba? I mean, hindi naman yung pagpatay. Siguro, kakampihan ko na rin na pinatay itong mga drug lords na ito eh. Pero ang iniisip ko, yung the way kung paano sila pinatay. Ito, sabi dito, sabi dito ni Las Cañas, so sinabi niya, yes sir, and it ended our conversation. SPO4 Ben Laud approached me and whispered to me that everything is ready now. It was past 2 a.m. In the morning. SPO4 Ben Laud and I instructed our force multipliers or the RRA assets. There were more or less 4 of them to bring the 11 Chinese nationals to the mountainous area of Laud Quarry, where an 8-foot deep, more or less 6 feet in length, ready for the 11 Chinese nationals involved in the production of illegal drugs in a drug laboratory in Davao City. Thereat, I shot first Alan C. twice in the head using a 22 caliber pistol with silencer. Then 2 of our force multipliers men dragged the dead body of Alan C. near to the mouth of the grave, tossed the dead body deep down to the common grave. Then followed by the 8 other Chinese nationals. I shot them alone with a pistol, one by one, twice in their heads to the ground. Then I let Jim Tan shoot the other 2 male Chinese nationals, and he did. The 11 Chinese nationals rested in peace in their common grave with bullets in their head, and the rest was history. Ito po ay sinabi sa affidavit ni Mr. Las Cañas. Halimbawa, ikaw, General Wilkins, gagawin niyo ba yung klase ng pagpatayan na ginawa ni Las Cañas? Hindi po. Yun. Okay. Ibig sabihin, naniniwala din kayo sa due process, correct? Yes, Mr. Chair. Ayan. So, mali yung kanilang way ng pagpatay. Hindi ko kasi kilala si Las Cañas talaga. Hindi yung So, pinag-usapan. mali talaga si Las Cañas. Ayun. Yun ang gusto kong sabihin mo sa akin. Mali po si Hindi Las ka- Cañas. No? Hindi ka sumasang-ayon Yes. kung paano sila pinapamatay. Di mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, sir. Oo. Pero ito, personal testimony ni Las Cañas to na ginawa niya, no? So, ito, gusto kong tanungin,
si Mr. Asierto. Andiyan ba si Mr. Asierto? Oh. Andiyan pa. Mr. Asierto? Well, bago yan, habang ating inaano pa si Mr. Asierto, gusto ko rin tanungin ng ibang general dito. Oh, General La Peña, general ka rin, di ba? Oh, Yes, Your Honor. hindi mo rin gagawin to. Yes, definitely not, Honor. Oo. Naniniwala rin kayo sa due process. Yes, Your Honor. Okay. So, mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, Your Honor. Mali, Alright. Your Honor. Sino po yung ibang general dyan? Sagutin niyo ako. General Nico, pakisabi mo nga sa akin, ikaw ang PIDEA head dito, di ba? The officer in charge, sir. Yes, Ayan. sir, it is very wrong. So, mali-mali yung ginawa. Yes, sir. No? Ngayon look ito Chinese drug lords to di ba? I mean, look tanggapin natin na dapat patayin itong mga ito. Pero, katulad nyo, naniniwala din po ako sa due process. Okay. Andyan si Mr. Peldon. Ikaw nasa PNP rin, di ba? Dati. Am I right? Army. At sa Army ka dati, di ba? Oo. Ano po yun? Marines, Your Honor. Marine. Yan. Matindi ang mga Marines. Believe ako sa mga Marines Pero, gagawin mo rin ba ang ginawa ng Las Cañas? Kung yung pagkakataon ka. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Okay. So, naniniwala ka rin sa due process. Yun po ang sinasabi natin dito. Sa taong bayan po natin. Sa akin, okay lang po na arrestuin natin, idemanda natin, kasuhan natin yung mga Chinese na yan, pa-deport natin, o kaya naman pag nang laban, patayin natin. Pero yung ginawa nila Las Cañas, mali. So I'm not against this war on drugs. What I'm against is, unang-una, bakit maraming napatay? Pangalawa, bakit ganito ang pagkakapatay? At pangatlo, bakit parang may utos ang dating Pangulo rito? So, Mr. Asierto, nakita mo yung dalawang video na kanina nakita natin, no? So, palagay nyo, ano po kaya ang tinutukoy ni former President nung sinabi niya na inubos ko talaga? Ano po kaya ang tinutukoy niya dito sa inubos niya? Anong masasabi niyo dito? May audio. Parang sinasabi niya po na talagang pinapatay niya po yung mga tao sa Dumoy. Okay. So, Sorry. Ano mo kasi, Dumoy, malaki naman yung Dumoy. So, pinatay niya yung mga taong ito. Pala sa Dumoy yata, 6 bang napatay, General Wilkins, no? Yes, Mr. Chair. Doon sa Arlene, 13. 13 ang pinatay. Hindi ko alam, Mr. Chair. Oo, 13 ang pinatay. Alam mo yon, di ba, Mr. Asierto? Yung 13 po sa Arlene apartment, Yes, alam ko po yes. na-release po sila. So, alam mo din yon. Hindi po sila pinatay, alam ko po na-release sila ng BID. So, ibig sabihin, ang inyong pagkakaalam, ang inyong paniniwala, na itong statement na ito ng ating dating Pangulo na inubos talaga, kung kayo ang nakarinig niyan, ubusin nyo rin, correct? Most likely po. Ayun. Sapagkat utos ng Pangulo. Tama po ba ako? Opo. Na alam mo, the thing is, nababangkit kasi palagi
dapat patayin to sapagkat mahal ko ang bayan ko eh. Alam nyo, kayong mga general, sinabi nyo mali ang the way na pinatay itong mga to. Pero mahal nyo ang Pilipinas, correct? Yes, Your Honor. Mahal nyo ang Pilipinas, at dahil mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang Saligang Batas, correct? That's right, Your Honor. Ang Saligang Batas sinasabi na kinakailangan may due process, correct po ba? Yes, Your Honor. O, so wag mo natin nga sabihin na sapagkat mahal mo ang Pilipinas, ipapatay ka ng tao ng hindi tama sa pagkakapatay. Anyway, Mr. Resierto, ulit, no? The PDEA claims, ito that in 2004 to 2005, there were several raids conducted across Davao City, no? Particularly Arlene Department, sa isang clandestine laboratory in Dumoy, sa isang industrial compound in Bunawan, sa isang chemical warehouse in Nagdao. Do you confirm this, Mr. Resierto? Yes, Mr. Chairman. So dito po sa 4 na raids na ito, andun kayo? Sa Domoy, opo, nandiyan po ako. Sa Arlene, wala kayo doon? Yung kinuha po nila yung mga tao sa Arlene apartment, wala po ako. Wala ka doon. Doon sa industrial compound, sa Bunawan. Opo, nandun po yung Andun kayo? earth scrapper. Oo. Nandun po ako. Doon sa chemical warehouse in Nagdao, andun din po kayo? Opo, nandun din po ako. Okay. Now, kasama nyo rin po ba sa raid na ito na nandun kayo si General Wilkins Villanueva? Tama po ba? Opo. Oo. Okay. General, kinukonfirma nyo rin po ba ito? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kasama po kayo sa Dumoy raid. Kasama Yes, kayo doon? Mr. Chair. Okay. Kayo po ba pinaka-lead doon? Sino pinaka-lead doon? Ako po, Mr. Chair. Ikayo, oo. Sa surveillance na ginawa bago yung raid na ito, kasama rin po ba kayo? Mga tao na namin po yan, Mr. Chair. Mga tao nyo na. So, Mr. Resierto, naalala nyo po ba kung bakit naging target yung 4 na lokasyon na yan? Naalala nyo? Opo. Meron po ba kayong ginawang surveillance dyan bago nyo ginawa yung pag-raid? Opo. Sinurvey po namin sila ng matagal. Opo. Kasama po ba kayo sa mga nag-surveillance sa mga areas na yan? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ang talaga po naggawa ng surveillance ay... Okay, pero kasama kayo sa ibang surveillance na ginawa? Opo. So, sino-sino po ba yung kasama nyo sa nag-surveillance? Si Captain Pajardo, late Captain Pajardo, si then Sergeant Perote, the late Sergeant Perote, and Jerry Liwanag po. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang ulitin by way of manifestation na tulad po ng ating mga mabubuting general dito, naniniwala po sila sa due process, pero mahal din po nila ang kanilang bansa. Ano? Ang sinasabi ko lang dito ay ganito. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako ng mga Chinese drug lord na ito, hindi manatiling buhay kung kinakailangan patayin. Pero naniniwala rin po tayo sa ating saligang batas. Na kinakailangan po may due process na ang suspect is considered innocent until proven guilty. Na ang pagkakapatay na ginawa ni Las Cañas, kung totoo yan, ay maling-mali at hindi dapat sa ating demokratikong lipunan. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. Just like what you stated, this representation also feels that due process must always be extended to the people. Medyo hindi ho karapat-dapat yung ilalagay yung batas sa kanilang kamay. So, now that we have already completed interpellation. May I do some follow-up questions, Mr. Chair? Just short ones. Okay, because after this, we have Yes, I another know. presentation. So you have 10 minutes, Congressman Adyong.
Thank you, Mr. Chair. Let me go back again to Dumoy Raid because I want to understand. Sa Dumoy Raid po, DJ Wilkins, di ba, may namatay po, but there are also other who were apprehended, no? Tama po ba? Patay po lahat, wala pong na-apprehend Patay doon. po lahat. Opo. But it's in connection with the Dumoy Raid, you went to a certain apartment and they were able to secure 11 other foreign nationals. Is that correct? Separate po yon sa Yes, apartment but it's well connected with the Dumoy Raid. Is it correct? Just because those people involved in clandestine laboratory were living in Dumoy, Mr. Chair. Yeah, okay. But before you raid the Dumoy Raid, you mentioned about a 24-hour surveillance that you did, right? Yes, Mr. Chair. And for 24 hours for 3 months, am I correct? 3 months, Mr. 3 Chair. months. And you were able also to identify a certain Johnson Chua and Alan C. You mentioned about these foreign nationals, Chinese nationals, who were at one point or the other, owned that laboratory, drug laboratory. Am I correct? The Johnson Chua was taken from the toll log ni toll yung sa cellphone. Okay. Na according to Colonel Asierto, ito yung nagpapadala ng mga chemicals na ping sa Davao City. So kaya pumasok yung Johnson Chua. But Alan C is already the subject because talagang we during the surveillance, talaga siya nagpo-procure ng mga equipment papunta from Arlene apartment, pupunta kung saan yung bibilihan, idediretso sa clandestine laboratory, Mr. Chair. May I ask the COMSEC to show please the kanina yung mga pangalan at may napansin po ako na Alan C doon eh. Can we ask the COMSEC to please show the presentation? I just want to patch some connections po, no? Can I ask the COMSEC? But before while waiting for the slide, can you confirm again, Mr. Chair, General Villanueva, that the Alan C is married to a certain Jed Pilapil C? Yes, Tama Mr. po ba? Chair. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you very much. So nung nang-raid po kayo dito sa Dumoy, sinabi naman po nakasama si Asierto, Colonel Asierto. Yes, Mr. Chair. And the intelligence report that you gathered was actually from Asierto, speaking about a certain chemical precursors being delivered to this drug chemical what you call this, factory or ano ito? Or laboratory. No, Mr. Chair. Yung pumasok si Johnson Chua because of the information coming from Colonel Asierto na merong nagdi-deliver or nagpo-procure ng chemicals on other area but na ping na naandun sa Davao City. Okay. It's because of the toll log, Mr. Chair. Okay. There are pictures that was shown earlier, Mr. Chair. Can I ask the COMSEC? Para po klaro yung ano. If I recall, yung isang picture po dyan, Alan C, pero ang sinabi po dyan is at large siya, no? Ayan, Alan C, at large. Yes, Mr. Chair. Yeah, do we have wala ho tayong alam whereabouts sa ngayon? Wala siya doon, Wala Mr. ka Chair. because it's at large, diba? Yes, Mr. Okay. Chair. I'd just like to ask, is Colonel Asierto present? By the way, before I ask Colonel Asierto, when you request for a search warrant to raid this Dumoy drug laboratory, hindi po nagmatter yung information that was told you by Colonel Asierto regarding the delivery or delivery of this chemical drug. Mr. Chair, the items. application ng search warrant is because of one of the footage that we got inside the laboratory na nagda-dried na sila. They're on the process of drying the methamphetamine. So yun yung basis. And some of the surveillance footages na kinandak namin ng
joint team ni Colonel Asierto ng EDSOT at ng PIDEA. So yung Mr. Chair ang ginamit namin premise para makakuha ng search warrant. In fact, ang mga deponent doon, Mr. Chair, is coming from EDSOT and coming from PIDEA. Joint po yun, Mr. Chair. Okay, thank Kung kami nakakuha on December 29, before December 31 po yung raid, December 29, doon kami nakakuha ng search warrant, Mr. Okay, Chair. but this is also the information that was given to you by Colonel Asierto regarding this delivery of drugs, no? Is also relevant to your application for search warrant. On Johnson Chua. Yes. Kasi hindi namin nakita yung mukha ni Johnson Chua for the whole duration of 3 months. Okay. May I ask, Mr. Chair, may I direct my question to Colonel Asierto?